libo-libo yung project na ito. No? So kailangan talaga merong sistema at hindi shotgun, no? Kailangan talaga prioritization ang critical dito para talagang masigurado natin matitibay yung mga kaso. Sabi nga ni Pangulo dun sa interview niya the other day, kailangan yung kaso matibay. Hindi lang enough yung file ng kaso. Kailangan yung kaso matibay to ensure a conviction. At yun ang pagtutulungan natin, no? With Sir June and with ICI and even with Sir Benji pa rin. Kasi yung krusada naman ni Sir Benji, hindi naman humihinto yan. No? So yun. So we will discuss that siguro to the media and the public in the next few days. Sir, are we saying na mahina pa yung kaso natin in spite of all the evidence? Hindi. Yung kasong mga final natin, yung dalawang kaso na na-file, yung sa Bulacan at yung sa Mindoro, matibay yun. Matibay yun. Pero marami pa to eh. Marami pa. At hindi tayo pwedeng magmadali kasi kung magmamadali tayo, posibleng hindi makonvict yung mga makakasuhan. Pero dun sa dalawang kaso, yung sa Bulacan, against the Discayas et al., kay Alcantara, at yung kay Zaldico sa Mindoro, naniniwala kami, matibay yun. Mr. Secretary, ang media po tumutulong na rin po sa pagkalkal ng mga flood control anomaly. Ito po bang mga kanilang mga report posible bang makatulong din sa ahensya? Oo, definitely. Kasama lahat yan. Yung reports ng media, yung mga rini-report ng mga ordinary nating mga citizens sa sumbong sa Pangulo, lahat yan. Kasama. Kay Mayor Magalong po, Mayor, how confident po kayo sa capabilities ni General Azurin na bilang advisor? Alam mo, kami ni General Azurin, we worked together way back pa noong 1998. Nagsama kami sa PAOK-TF under Senator Ping Lacson. We worked together. Kaya ako, kilala ko siya at sigurado akong equally capable siya. O kaya siguro baka mas magaling pa yan sa akin. No? Kaya huwag kayong mag-alala. Gagawin niya yung kanyang mandate. Pe-perform niya yan. Basta importante, huwag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya. At bayaan siyang mag-imbestiga. At sana, huwag siyang pakialaman. No? Huwag siyang pigilan. Kasi ang gusto naman natin dito, malaman natin yung katotohanan. So, ibigay yung otoridad sa kanya. Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Pero sino ba pumigil po sa inyo, sir? Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Meron. Alam ko naman kung sino. Baka may bigyan nyo kami ng clue, sir. Huwag na siguro. Kaya na natin. Sa inyo, to the point na kailangan niyo pong mag-resign. Would it have any effect po sa investigation ng ICI? Ay, malaki. Malaki ang epekto. Unang-una, nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message eh. Doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, pabayaan na natin yan. Ang importante is we're moving forward at kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na eh. Naka-ready na yung mga yan eh. In fact, siguro just a few days, i-consolidate na lang yung mga ebidensya, pwede na ulit mag-file. Napakarami yan eh. Naka-line up lahat yan. Tapos pati yung sistema, meron ng framework, meron na kaming database. In just a matter of 2 weeks na itayo natin lahat yon. Kaya it's just a matter of General Azurin, i-improve na lang niya yung ganung sistema. At siguro may mas maganda pa siyang mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng, kasi ang ICI, nakatutok sila doon sa mga hearings nila eh. So sino nag-iimbestiga sa labas? Diba? Kung walang mag-iimbestiga, ano mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga investigation na ginagawa nila. So, kailangan talagang may gumagalaw sa labas para maintindihan nila. Doon natin sila makahabol. Sir, yung para sir ba sa iyo, sir, may kaugnayan ba yun sa hindi na pala yung screen, closed door, yung investigations ng ICI? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door. Siguro talagang yun lang siguro ang decision nila
na talagang ang mga hearing dahil nga we're trying to ferret out the truth, ano? At meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon. Siguro naisip ng ICI na closed door. No? Kasi may mga pagkakataon kasi na talagang mga executive privilege eh. Katulad ko, nung nag-testify ako sa Kongreso, di ba, di ba, open yung hearing. Pero finally, nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, di ba? Executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yung sa ICI. At ako na mismo nagpapatunay sa inyo na maayos yung proceeding dun sa ICI. Maski nasabi natin closed door, talagang very credible yun. Kasi nag-a-attend ako ng hearing eh. Pag wala kaming lakad ni Sec Vince, nandun ako eh. Nag-a-attend ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago namin talaga isasalang. Sir, bakit ba kayo pinigilan? Yung? Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Pero sir, Ano? we wanna hear. Ako? Bakit ba kayo pinigilan? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit kaya kayo pinigilan mag-imbestiga. Pati ako nagtataka eh. Baka may Bakit message kayo nagtataka? sa pumigil sa inyo, sir. Baka may mensahe kayo sa pumigil sa inyo. Ako sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. Ano? May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Yun. Tapos nasa panic panic mode. Kaya biglang nagkaroon ng ganun na klaseng press con na bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince, binastos pa ako, di ba? So, ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun, pambabastos. Kung ganyan ang sitwasyon, sir, paano natin malalabanan yung mga corrupt kung pag may nakialam, magre-resign or malilipat na lang ulit or titigil? Paano po ang sitwasyon natin? Kaya nga ako nakikiusap dun sa mga may otoridad na wag nilang gawin yung ginawa nila sa akin kay General Azurin. Otherwise, hindi niya ma-perform yung kanyang mandate. Mayor, Pero kanina Mayor, po, sir, kung may nag-i-interfere nung when you were doing your duty, parang do we assure na, what about the other members po of the ICI? Meron din bang nagtatry magkaroon ng influence sa kanila? I have no personal knowledge kung may pressure sa kanila. Basta ang alam ko, ang pressures nasa akin. Sir, you mentioned po kanina na yung ICI, internal po investigation nila, and kayo po, nila Secretary Vince ang nasa labas. And Secretary Vince being the head of DPWH na yung forefront po ng controversy, ano po yung pwedeng gawin para protektahan naman si Secretary na yung mga documents, yung influence sa kanya, hindi naman siya yung susunod na magre-resign? Well, sa tingin ko, hindi magre-resign Sec Vince kasi nakita ko yung dedication at commitment niya. Basta importante, nandyan. Basta importante dyan, nandyan si General June Azurin na sumusuporta sa kanya. Diyan siya kumukuha ng lakas ng loob eh. Katulad sa amin, dalawa kami, mutual. We're taking yung sa aming commitment at yung aming dedication eh talagang kinukuhanan. Kumbaga, kinukuha ko sa kanya yung lakas ng loob ko. Ganun din sa kanya, kinukuha niya yung lakas ng loob niya sa akin. So, mutual. would it be the same, posible ba na Sec Vince and General Azurin would strike that same nerve? Well, looking at their ability to really probe, pwede rin nilang may struck yung nerve na yon o yung mga nerves na yon. Pwede. Pero sana they should learn their lesson na wag ganun ang gagawin nila wag nilang gagawin yung ginawa nila sa akin, sa kanila. Pwede naman silang ipatawag. Yeah. No, I think, kami, si General June actually has known the President longer than I. No, si General June was the first, tama ba ako? First Chief PNP of the President. No? And I think I take comfort in the President's words na paulit-ulit niya, very consistent siya, na sinasabi niya, wag ang sisinuhin dito, wag ang sasantuhin. So, kami ni General June, in the same way nung kami ni Sir Benji, gagawin lang namin yung trabaho namin. No? We were given a job to do and we will do it to the best of our ability. Tingin ko ganun din si Sir June. Yes, I have yet to talk to the President para sa kanyang marching order. And of course,
all over naman yung pronouncement ni Presidente na walang sisinuhin eh. So we expect na ganun pa rin ang ang stand ng ating Presidente. So kung ano man yung makalap namin na mga evidences sa tulong ng lahat ng Pilipino actually. Sa tulong ng lahat ng Pilipino. So pagsamasamahin natin yun para we come up with a stronger case that would lead to the conviction ng lahat ng mga perpetrators. Pero General, how do you plan to deal with that? Given na kung may interference din, may influence din. Of course, I have to be honest to the president, to the people na and if it will lead for me to also leave and resign, gagawin ko yun kasi after 2 years I will be rejoining government eh. So, ibig sabihin, nakaretire ako ng maayos, alang namang babalik ako para maging walang hiya rin, di ba? So, kaya nga ako babalik to help our country. Kasi talagang nakakahiya na tayo sa international community. So, kailangan dito, tulong-tulong ito. And we also need yung religious sector para, anong malay mo, makonsensya yung mga may pray over yung mga may kagagawan nito para umamin na lang sila ng para mapadali yung trabaho natin at yung galit ng taong bayan ay medyo humupa ng konti. Sir, may parating nyo na po ba kay President yung identity nung nakingialam po kay Mayor Mabalo? Or alam nyo rin, kilala nyo rin? Wala akong alam na gano'n. Ako, to be honest, wala akong na-experience na gano'n. But I think, sinabi na naman ni Mayor Benji yan. And ang importante dito is the fight continues. No? The fight continues. Kami ni General Azurin, nandito kami sa loob ng gobyerno. Magsisilbi kami sa abot ng makakaya namin, gagawin namin yung trabaho namin. Pero at the same time, si Mayor Benji, he's still part of government. Mayor siya ng Baguio. Nandiyan ang Mayors for Good Governance na kapartner din natin sa DPWH at sa effort na ito. So tuloy-tuloy yung trabaho. Importante dito, yung paulit-ulit sinasabi ng Pangulo, kung sino yung dapat managot, pananagutin natin. Secretary, meron po bang sumagot na sa call ninyo sa mga taga-DPWH na mag-expose, umangin, magsalita, magturo? Meron na, pero hindi ko muna masasabi sa inyo ang detalye. Pero meron ng mga lumapit. Secretary, anong info nyo dun sa move ng AMLAC na i-check na rin yung mga officer? That's very welcome. Very, very welcome yan. In fact, parang 1,000 plus na, 1,600 ba, na accounts na ang na-freeze. To be honest, I think unprecedented yan. Wala pa nangyari ng ganyan. Kahit nung Napoli scandal, hindi ganyan kadami ang finreeze at hindi ganito kabilis ang na-freeze na mga account. So, magandang step yan, pero sabi ko nga kanina nung na-interview ako at pag-uusapan din namin ngayong hapon, ano ba ang next step sa freezing? Ang next step, pagbawi. At yun ang pag-uusapan namin. Kasi kailangan, hindi lang enough yung may makulong, sabi nga ni Pangulo, kailangan maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. And ang next step, after na ma-freeze, kailangan mabawi natin yan. Kasi sa pagkakaalam ko, malaki-laki ang na-freeze na assets at madami-dami ang na-freeze na assets ng AMLC. Unprecedented to. So kailangan ngayon, magtulong-tulong, paano natin mababawi yun ng mabilis. Sir, Okay. nakafocus tayo sa parts ng Region 1, Bulacan, and Mindoro sa mga inimbestigan sa flood control. Yung Cagayan, sir, kasama na ba siya? Next na ba siya sa investigation? Hindi lang, alam mo, ang focus natin, widespread ito. No? In fact, pupunta nga kami sa Region 8 ni General Azurin sa Friday. Pupunta kami ng Biliran kasi may reports doon. At since nandun na rin kami, pupunta na rin kami sa ibang parts ng Region 8. No? So, all over to. Ang daming reports na nakukuha namin. Yun ang nag-share kami ni Mayor Benji. Ang dami na nun, nationwide yun. So we will go, north to south. Ika nga. Sir, kung saan facility niya sa Cagayan, di ba yung Hindi, pupunta ako sa Cagayan bukas dahil dun sa, alam mo naman, hindi lang naman ang trabaho natin magpa-imbestiga at saka magpakulong. Eh. Trabaho din natin mag-ayos ng mga nasisirang mga tulay. So, yung nasirang tulay sa Alcala, kailangan natin puntahan bukas kasi kawawa yung mga kababayan natin sa Cagayan dahil sa nasirang tulay na yun.
Sir, for clarity lang walang kinalaman sa mga substandard yung bumagsak na tulay. Iba yung problema doon. Hindi ko pa masasabi yon. So, ina-assess pa lang. Kagabing-kagabi, nagpadala na ako. They were there this morning, yung mga engineer. Magagaman ko ngayong araw at bukas kung ano ba talaga ang naging cause. Sir, initially may feedback na yung district engineer doon. Ano na ang progress nila sa May initial feedback pero hindi enough sa akin yung feedback ng district engineer. Kaya nagpadala ako ng mga engineers from the central office para i-assess talaga ano nangyari. Bukas magagaman natin. Do we know, sir, when was it last named? Or parang Inaalam ko pa ngayon. Parang hindi pa nila mahanap kung kailan last retrofit. So, yun, isang problema yun. No? So, kailangan imbestigahan ko din yun. Sir, in terms of the strategy dun sa investigation ng flood control, may group po kasi na nag-suggest na baka pwedeng parang representative sampling, parang gano'n. So, we don't have to literally go to every project to save time. And Well, unang-una, kailangan prioritization dito. No? Kasi, ang dami talaga eh. Libo-libong proyekto to. No? So, yun ang pag-usapan namin ni General Sorin tsaka ni Sir Benji. Pero, yung representative sampling, hindi pwedeng ganun. Kasi, bawat kaso kailangan may ebidensya. No? Hindi ka pa pwedeng mag-file ng kaso base sa ibang mga proyekto na nasample mo. Hindi pwede yun. Kaso to eh. Hindi to basta-basta lang. No? Kailangan, sabi nga ng Pangulo, kaso to, hindi basta-basta, kailangan conviction ang goal. Hindi lang mag-file ng kaso. Ang goal is conviction. Sir, what is the reasonable timeline? Siguro sa conservative and worst case scenario ninyo dito, considering na binabanggit ninyo bago, libo yung bilang ng mga kaso, and one of the things na pag-usapan ninyo dito sa meeting na ito is how to Speed it up. build the system to Speed it up. What's the rate? Hindi pa namin masasagot ngayon yan. Kailangan, because we also have to coordinate with ICI. So, kararating lang ni General June kagabi, magmi-meeting na kami agad-agad ngayon. This week din, kakusapin namin yung ICI. So, give us some time to just set this system up. Sir, kayo, Okay. meron po ba kayo parang off the top of your head na proposed strategy para thorough yung investigation but still time-bound? Unang-una, itutuloy ko yung coordination na ginawa ni Mayor Benji sa PNP at saka sa AFP kasi kailangan natin ng maraming mga investigador, kailangan natin ng maraming mga lawyers, volunteer and mga engineers na sila yung magsa-certify kung substandard yung mga projects or goes, diba? So from there, the more na mabigyan tayo ng mas maraming personnel ng PNP and AFP, mapapabilis yung investigation at saka yung filing ng mga cases. So, pwede silang gumalaw, sir, even without... Yes. Yes. Oo. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Thank you.